Si Job ay isang taong matuwid at mayamang may pamilya. Ngunit isang araw, nawalan siya ng lahat, ang kanyang mga hayop, ari-arian, at maging ang kanyang mga anak ay namatay. Bukod pa dito, siya ay nagkasakit ng malubha at tinalibutan ng mga kaibigan na nagsasabing nagkasala siya. Sa kabila ng lahat ng ito, kumampi si Job sa Diyos. Sa halip, siya ay nagkatuloy na nagtitiwala at nananalangin. Sa kanyang mga pagsubok, nagtanong siya sa Diyos kung bakit siya nakakaranas ng mga bagay na ito. Ngunit hindi niya tinalikuran ang kanyang pananampalataya. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pagsubok, ang Diyos ay nagpakita kay Job at tinatotohanan ang kanyang katapatan. Binigyan siya ng Diyos ng dobel ng lahat ng nawala sa kanya, higit pang kayamanan, mga anak, at isang masayang buhay. Ang kwentong ito ay nagpapatunay ng pag-asa, paggitiwala, at kapangyarihan ng Diyos sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Sa isang maliit na bayan, may isang batang babae na nagngangalang Maria. Isa siyang ulila at madalas na nag-iisa. Laging naglalakad siya sa tabi ng isang lumang puno na makatagpuan sa dulo ng kanilang kalsada. Ang puno'y tila patay na, walang mga dahon at tuyong sanga. Isang araw, nagdasal si Maria sa ilalim ng puno, humihingi ng tulong at pag-asa sa Diyos. Sa kanyang pagdadasal, siya'y humihingi ng kapayapaan at ng bagong simula sa kanyang buhay. Pagkaraan ng ilang linggo, napansin ni Maria na may mga maliliit na usbong na nagsisibulaklak sa matutuyong sanga ng puno. Ang puno, na tila patay na, ay nagbigay ng bagong buhay. Ang mga usbong na iyon ay naging simbolo ng pag-asa para kay Maria. Araw-araw, nagbalik siya sa ilalim ng puno upang magdasalamat sa Diyos. Sa bawat pagtingin niya sa puno, natutunan niyang kahit sa pinakamasalimuot na sitwasyon, ang Diyos ay nagbibigay ng pag-asa at bagong simula. Sa mga sumunod na taon, si Maria ay lumago sa kanyang pananampalataya at natutunan na kahit sa pinakamadilim na oras, may pag-asa pa rin na ibinibigay ang Diyos, gaya ng lumang punong nagbigay buhay muli. Sa isang tahimik na nayon, may isang matandang babae na nagngangalang Lola Rosa. Lagi siyang naglalakad sa paligid ng kanyang bahay na pinapalibutan ng mga tuyong halaman at mauruming kalsada. Sa kabila ng hirap ng buhay, hindi siya nawawalan ng pag-asa at palaging nagdarasal. Isang araw, dumaan ang isang batang misyonero sa kanilang nayo. Napansin nito si Lola Rosa na nagidilig sa isang matandang halaman sa harap ng kanyang bahay. Tinanong ng batang misyonero si Lola Rosa, "Bakit mo pa pinapangalagaan ang halaman na tila patay na?" Sumagot si Lola Rosa, "Hindi ko alam kung magbubunga pa ito. Ngunit sa bawat patak ng tubig na ibinubuhos ko, ipinapakita ko ang aking pananampalataya at pag-asa, naniniwala akong kahit ang pinakamayat na halaman ay pwedeng muling mabuhay." Ang batang misyonero ay namangha at nalinawan sa mensahe ni Lola Rosa. Ang kanyang pagtatanim ng pag-asa at pananampalataya ay naging inspirasyon sa lahat sa nayon. Sa huli, ang halaman ni Lola Rosa ay muling namunga, at ang kwento niya ay nagpapaalala sa atin na kahit sa pinakamasalimuot na panahon, ang ating pananampalataya sa Diyos ay nagdadala ng bagong buhay at pag-asa.